Hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 to June 8. So Pisces, kunan mo lang mga karasarite kaha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Pisces yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guides in every reading po na meron tayo, especially for today. Thank you again Pisces for not skipping the ads ha. Saka po sa mga saka po sa mga nagdo-donate, thank you again for all of your generosity and kindness and support po dito sa James Tarot PH every time na may reading po tayo for Pisces. So thank you again for not skipping the ads. So Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to 8? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Nine of Cups. Alam mo na Pisces, kapag lumabas, kung lagi po kayo nanonood ng reading natin, kapag lumabas si Nine of Cups, this is the right moment for you to make a wish. Because si Nine of Cups, ang wish fulfillment card. So pwede kang pumikit ngayon, meditate, i-wish mo na yung mga gusto mong i-wish, be concise, be precise. Pwede mo ring i-pause ang video kung medyo mahaba-haba ang wishes mo so that your spirit guides and energy guides and angel guides can hear the frequency and energy of your wishes para mas mapabilis ang pagdarasal niyan at pagtupad para mapadala kay universe and kay God ang mga prayers na yan. So, do it now. Nine of Cups in your center, in your core energy. Congratulations. In the area of what you want, you have the Devil card. Ooh, interesting. Pag-usapan natin yan. In the area of what you need, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Two of Swords. Lovely. In the area of your challenge this week, Pisces, meron kang Justice card. In the area of your fortune, meron kang Page of Wands. Lovely. In the area of your divine advice, meron kang Nine of Cups. Dalawang 9, magkasunod pa. 9 is all about release. Pero ka mga bagay this week, Pisces, na kailangan mo i-release. Pwedeng release of control or pagpuwersa ng isang bagay, o kaya release the need to be perfect this time, o kaya release the need na parang maging anticipating ka sa isang bagay na parang wag mo nang munang asahan yung isang bagay. So I'm hearing, wag mo munang i-anticipate yung pagdating niya. Parang just go with the flow. And minsan, surprise ka na lang sa mga magagandang mangyayari sa'yo without too much anticipation para to avoid then parang disappointments kanya. That's what I'm hearing. That's what I'm feeling with the release sa linggong ito. Okay? In the area of your outcome this week, Pisces, meron kang Page of Swords. Dalawang pages signaling good news because pages are also deliverer of good news, good information, and good news, good start. So, pag-usapan natin lahat yan in detail kada isang card. But first, ano ang nasa bottom of your deck, Pisces? You have the Death card. Yes, this is all about you transforming this week. Ano yung mga transformation na maaaring mangyari kay Pisces? More or less, it's all about your perception of what you want. Ano yung mga bago o mga nare-realize mo this week kung ano yung mga bagay na gusto mong tahakin. Halimbawa, you want this job na kunin. Bigla mo ma-realize na parang, hindi pala yan yung gusto ko. Hindi pala ganito yung paraan kung paano ko makukuha yung trabaho na yan. Baka may iba pang option o iba pang paraan para makaabot ako doon. Kasi alam mo, nadinig ko parang there are old ways. Kaya may dalawang 9 dito eh. 9 is release. May mga bagay kang kailangan bitawan, pabayaan, i-let go in order for the complete transformation to happen. Meron dito mga bagay o mga sitwasyon na parang feeling ko mali ang paniniwala mo o mali ang initial mong idea sa bagay na ito. Paano ka ba i-explain? Halimbawa, you want to have karinderya. Parang, ang paniniwala mo, kailangan makasampu akong potahe sa isang latag in order for me to be successful in this business. Ganyan. So, bigla-bigla marirealize mo, okay lang pala ako kahit 4 lang muna. Kasi yun lang yung kaya ko today. Yun lang kaya ko ng this month. Ganyan. So, may mga, halimbawa lang yun may mga ganong realization ka dapat na parang you can't commit on something kung ang kakayanan mo pa lang sa ngayon ay ito pa lang. Ito pa lang initial step. Ito pa lang yung kaya ko this time. So, to avoid disappointments, to avoid parang feeling mo mag-fail ka, kailangan gawin mo lang muna yung initially kaya mo this week, Pisces. Kaya kailangan talaga i-release ang control sa mga bagay to avoid disappointments and to avoid parang magkakaroon ka ng
parang hindi ka ma-short sa iyong expectations, ganyan. So make sure this time around may transformation pagdating sa mga atake natin, sa mga paniniwala natin, sa mga maling approach natin sa mga ginagawa natin this time. Pwede rin ito mag-apply sa negosyo o kay trabaho na parang ito yung initial kong paniniwala about sa trabaho ko. Pag ito ginawa ko, ito ang outcome. And then na-realize mo, teka, bakit ganun? Ginawa ko naman yung tama, bakit iba yung outcome? Bakit hindi siya tumugma sa inakala ko mangyayaring resulta? So parang sinasabi ng spirit guides mo, you have to really rewire your brain para magkaroon ka ng bagong atake in order for you to have the result na initially mong gusto. So, parang meron kang maling dinaanan daw patungo sa destinasyon. So ngayon, kailangan itama yung destinasyon o yung ruta bago ka makarating doon, okay? Death card's also about you changing something in your life. Pwede ting bad habits, o kaya mga maling pakikisama sa ibang tao, o mga maling taong pinakikisamahan, or you're gonna realize this week na nasa maling sitwasyon ako, o nasa maling grupo ako, ganyan. So ngayon, parang may paglilinis sa buhay mo this week, Pisces, na parang ito ang pagkakataon for you to change for the better. And death card here is really telling yourself out with the old ka na, parang wag mo daw pang hinayangan yung mga nawala. I'm hearing some of you are really trying to move on from something. Meron kang hinahanap, meron kang gustong simulan na bago. And parang ang hirap-hirap magsimula, because yung pagsimula ay nagre-require sa'yo na iwan yung ibang bagay o ibang tao sa past. And masakit yon kasi it's either mahal mo sila o kaya importante sila sa iyo, pero nandoon pa rin yung katotohanan na hindi na sila nagpe-play ng malaking part sa buhay mo moving forward, okay? So kapag this week, Pisces, naramdaman mo na there's something to change sa buhay ko at hindi nakasama yung ibang tao doon, harapin mo siya ng talagang harapan and tell yourself na okay, maybe ito na yung panahon para iwan na to mga to and let go of things, okay? So napaka-profound na energy in your background for this week. Okay? Pag-usapan natin ang yung spread this time. Ilan ang yung major arcana? You only have 3. You have the Devil card, the Justice card, and the Death card. Okay. 3 major arcana na may malaking epekto, malaking energy sa life mo this week. Ano yung initial sinasabi ng tatlong card na ito? Nakikita ko dito, meron kang mga kailangang i-let go para bumalik sa tama ang lahat, balanse ang lahat. May mga katotohanan kang malalaman this week about certain people, certain situation, or certain dreams and goals na parang mali, na parang toxic, na parang feeling mo mali pala yung atake o mali pala yung pinanghawakan kong katotohanan tungkol sa mga taong yan, sa mga bagay na yan, na kailangan ko i-let go in order for me to have a beautiful change in my life. Nakikita ko dito na alam mo parang hot air balloon. I don't know why, bigla ko nakita yung hot air balloon na hindi siya aangat sa lupa kung hindi nakabukas yung apoy para mag-ignite yung hangin na magdadala sa hot air balloon na umakyat, and yung tali sa lupa, pag tinanggal mo na yun, aangat na yung hot air balloon. Meaning, may kailangan kang bitawan at may kailangan kang i-ignite na fire within you to face the truth para makaangat ka at makaabante ka na sa buhay. Okay, Pisces? Hot air balloon analogy natin today, telling you na aangat ka lang once you let go of that rope and paningasin mo sa puso mo yung tapang to let go of those things. Okay, Pisces? So, start na tayo sa yung reading. At the center, you have the 9 of Cups, the Wish Fulfillment card. Nakita ko dito, bukod sa pagtupad o pagpunta mo sa mga dasal mo, sa mga gusto mo makuha, sa mga pangarap na gusto mong maabot, nakita ko dito na this time around, yung puso mo, yung paghahangad mo, tungkol sa iyong satisfaction, tungkol sa iyong fulfillment. Saan ba ako kontento? Yan ang mga bagay na hinahangad mo this time. May mga area sa life mo, Pisces, ngayon na hindi ka masaya. Parang feeling mo, hindi pala ito yung bagay na gusto ko before. Hindi pala ito yung hinangad ko dati. Bakit nasa buhay ko to ngayon? You're wanting something na talagang pupuno sa'yo. Pupuno sa lahat ng ito na parang feeling mo, ito ako, kompleto ako. Mag-sit down ka tulad niya, nakaupo siya at sinasabi niya sa sarili niya na, hindi, ito yung mga bagay na kukompleto sa akin, hindi ako papayag na hindi ko to makuha. You're now in that era of your life, chasing things that will complete you, that will make you contented, and make you feel so happy na hindi mo na iisipin na kulang ako o meron pa akong bagay na kailangang habulin o hanapin. Ngayon, nandun ka sa pwesto na yun, your complete happiness, your complete contentment, and ayaw mo na magkasya sa kakarampot, ayaw mo na magkasya sa maliit na atensyon,
o maliit na sweldo, o mga trabahong hindi ka pinapahalagahan, mga opportunity na parang feeling mo deserve mo pero bakit hindi sa akin binigay, o kaya ginawa ka lang option ng someone, that's what I'm hearing, na parang feeling mo hindi ko deserve na maging option lang ako, o parang isa lang ako sa mga bagay na kukunin lang kapag kailangan na nila, ganyan. So parang ikaw gusto mo to be the number one option. You want to be that person na may feel mo na I deserve this. At I truly, truly earned this thing. Ngayon, nando ka sa pursuit na yon. Ano? So may mga binabago ka this time. You're changing things. Parang it's either you want to you want to change jobs na kasi parang feeling mo sa trabahong ito hindi naman ako pinapahalagahan. I'm always asking for aumento, o kaya you're always asking for sana umabante naman yung sweldo ko, umangat yung sweldo, pero parang hindi pinagbibigyan kahit na deserving ka naman. So ngayon, naghahanap ka ng ibang job na talaga namang bibigay sa'yo ng mga bagay na hinihiling mo. Benefits, may magandang at tawag dito, vacation leave, ganyan. So, maayos na boss, considerate na supervisor, maayos na environment, malapit sa bahay ko, madali lang ang transpo. So, parang marami kang hinahangad ngayon na mga bagay na alam mo magpapasatisfy sa puso mo in different aspects of your life. Okay? The Nine of Cups being clarified by the Judgment card. Yes, ngayon talaga may pag-action in your part. You want these changes. You want to be fulfilled. Nagising ka na sa katotohanan na hindi ka dapat mag-settle for less. Na parang ang dami pang options there. Pero bakit ako nikakasya dito? That's what I'm hearing. Bakit ako nikakasya dito? Kung ang dami pang ibang pwede kong puntahan, pwede kong makasalamuha, o pwede kong maging bagong trabaho, bakit ako nagtsatsaga dito? Nagising ka na sa katotohanan na yon. And you want to be fulfilled talaga. So you're taking action on these changes. So congratulations, Pisces. In the area of what you want, you have the Devil card. Ito maganda kasi nararamdaman ko na alam mo na kung sino yung mga dapat putulin, sino yung mga dapat iwanan, ano yung mga sitwasyon o aksyon sa buhay mo na parang alam mo na kailangan ng mabago, kailangan ng matanggal. Whether meron sa trabaho nyo na parang middleman, na parang siya yung humaharang sa proseso ng mga bagay-bagay sa work. Kaya parang ang tagal umandar ng resulta because meron pa kayong kinakontak na middleman, siya mag-aayos, kaya ang tagal tuloy umandar ng proseso. Parang sinasabi mo na, ano ba yan? Dapat matanggal na yung middleman na yan para dire-diretso na yung proseso para makuha na namin yung resulta. For some, nakita ko dito na parang meron ka mga workmates or friends na na-realize mo na, ano ba yan? Puro chismis na lang. Yung mga pinag-uusapan ninyo, lagi nang may issue, lagi nilang may drama, may conflict. Tapos bigla mo na-realize na, hindi kaya pag nakatalikod ako din pinag-uusapan nila. Yan. So baka may ganun kang realization and you want to cut the connections with them na parang unti-unti ka na bumibitaw sa grupo, hindi ka na madalas sumasama sa kanila. For some, sa workmates, baka kung nasa abroad ka man, I'm seeing someone na parang ang problema mo yung mga kapwa mo pa Pinoy kasi sila yung nag-chismis sa'yo sa trabaho o sila yung gumagawa ng conflict against you para matanggal ka o mapalipat ka, ganyan. So, nakikita ko yung talaga yung toxicity with the people or with your surrounding Pisces at this time around. For some talaga nakikita ko you want to change, you want to transfer to other jobs. Nakita ko yan, pero parang ngayon plano pa lang eh. Siguro nahihirapan kang gawin because ang hirap gumalaw, ano? Wala rin kasing kasiguraduhan kung yung lilipatan mo ba ay okay, kung magiging smooth ba yung transition, and also kung papayagan ka rin ba. Ngayon marami kang ginagawa kung paano mangyayari yan. But now, maganda naman na meron ka ng ginagawang kaukulang action dun sa mga bagay na parang feeling mo kailangan putulin because I'm hearing naaandar ang lahat in your favor once maputol talaga ang mga ito, yung mga maling tao, mga maling sitwasyon. I'm also seeing here na parang may mga mali kang paniniwala about someone o maling paniniwala about something na parang this week marirealize mo na parang okay, mali pala yung paniniwala ko sa taong ito, dapat pala itong ginawa ko. So may changes in your approach, in your connection, in the way you communicate, pati yung mga taong parang dati ka-body-body mo o ka-kiskisan mo o katuwaan mo before, ngayon parang nag-iba na yung turing mo sa kanila because you realize something. May mga katotohanan kang nalaman this week, okay? The Devil cards being clarified by the Hermit card. Yes, soul searching talaga ito within you. May mga nalaman ka talaga and you're trying to really find the right way then to tell them, or parang you're searching the better way or the better approach para baguhin ang lahat. Siguro dati nag-aalinlangan ka pa na parang hindi, siguro magbabago din naman sila, baka hindi ko naman kailangan
totally iwanan sila pero baka nasa background ko lang sila pero I'm still in that circle kaya lang hindi ako maapektuhan o hindi ako maimpluwensyahan ng mga toxicity nila. Pero ang hindi mo naiintindihan, Pisces, sometimes the energy of those toxic people nakapalibot din yan sa iyo eh. Because the energy of negativity ay nakahawa din yan. So, in order for your swerte to really come in and umikot sa buhay mo, may mga tao ka talagang kailangan bitawan. And nakita ko na na-realize mo na to with the Hermit card. Alam mo eh. At ngayon naghahanap ka talaga ng tamang paraan kung paano makakalayo sa mga yan. For some, sa trabaho din talaga sobrang hirap-hirap. Sobrang hirap na hirap ka na with the toxicity and also parang masyadong pagod ka eh, no, sa trabaho niyan. Tapos parang hindi naman nag-reflect sa sweldo. O parang na-realize mo na parang you're sacrificing a lot sa trabaho. Tapos na-realize mo na parang ang unti na ng oras mo sa family. Na parang pumapasok ka sa umaga ng 4 a.m., bumabiyahe ka ng 4 a.m., papasok ka sa work ng 7, sinuong mo yung traffic, and then pagka-out mo ng 5, susuong ka ulit sa traffic, makauwi ka ng 10, pagdating mo ng 10, yung mga anak mo tulog na, ikaw mag-aasikaso ka pa ng bahay kasi madaming kalat, makatulog ka ng 12, tapos gano'n na naman kinabukasan, 4 ulit aalis ka. So parang there are things in your life asking yourself, ano ba yung dapat kong gawin para umaluan ito, para magbago nyo lahat because hirap na hirap ka na. That's what I'm hearing. So ngayon, change is coming in your life. Pwede mo nang putulin yung mga bagay na nagpapahila sa iyo pababa and you will get the answers that you need. Okay? In the area of what you really daw may kailangan mo, what you need is to accept an offer. Para meron ka daw hinihindian before. I don't know. Parang merong blessing na naghihintay sa'yo pero hindi mo siya kina-consider before. That's what I'm hearing. Because ito, si Four of Cups, nakatingin siya sa tatlong cups. Hindi siya masaya sa tatlong cups na to sa buhay niya. Sabi ito yung mga opportunities, pwede ding love life, pwede ding family life, or any situation in your life right now na parang hindi ka naman na masaya pero pinagtsagaan mo because you're afraid to change things because hindi ka ganun kasigurado if you can risk it all. Hindi ka sigurado kung yung pupuntahan mo ba ay maganda rin o kaya ano ba yung naghihintay sa akin because something is so unsure or unfamiliar to you. Kaya para ang hirap din sumugal. Ano ang hirap mag-touch move because we don't know kung ano ba yung patutunguhan natin in the next month, kung may trabaho ka pa rin ba, kasi iniisip mo, yes, maliit ang sweldo dito, yes, toxic ang boss, pero sigurado ang sweldo dito, pero kung lilipat ako for something beautiful, leveling up, sigurado ba akong leveling up ako sa next, ganyan. So, ang daming takot sa puso mo din this time that you can't really come out or go out of this situation because it's so unsure, di ba, of the future o kung ano yung pupuntahan mo. Pero nakita ko dito na meron ka daw tinatanggihan na offer. I don't know why, probably an offer a certain job na parang feeling mo, ay hindi ko gusto yan, ayoko niyan. Hindi yan para sa akin. O kaya meron taong matagal na nag-aalok ng isang opportunity pero tinatanggihan mo because very busy ka before. Pero na-realize ko this time around, Pisces, in your reading na parang you will be able to have a moment this week realizing kung gaano kahalaga itong in-offer sa'yo ng ibang tao dyan sa paligid mo. Because this is the offer na bigay ni God. And you have to grab it. Because baka makaalpas sa'yo at papunta sa iba, sayang. So, there are things in your life this week na may mag-offer sa'yo o matagal na itong in-offer, tinatanggihan mo lang. And ngayon may realize mo na baka ito ngayon para sa akin. Kasi before tinanggihan ko na to eh. Pero bakit ngayon pabalik-balik pa rin? Bakit ngayon in-offeran pa rin ako ng ganitong trabaho? Ibig sabihin ba para sa akin ito? So yung kailangan mong timbangin yung Pisces. Ngayon ang pagkakataon for you to take things into balance, especially here with the scale sa Justice card sa challenge mo. Kailangan talagang isipin mo kung ito ba yung magbabalanse sa buhay ko o mag-i-stay pa ako. Nasa sa'yo yung kalakasan ng Pisces. The Four of Cups being clarified by the Eight of Swords. Yes. Ngayon naisip mo na parang walang paraan, hindi ko alam kung saan ako pupunta, walang option, nandito ako sa trabaho ito because wala akong choice. Pag umalis ako, baka walang patunguhan, baka mag-fail lang ako, baka inirisk ko masyado ang buhay ko. Nakita ko dito na ikaw mismo, Pisces, ang takot o mabante because ikaw mismo naniniwala na stuck ka. Ikaw mismo naniniwala na stagnant ka o wala kang paggalaw o wala kang mahanap na solusyon. Pero in reality, may solusyon na ibibigay sa'yo. Ayaw mo lang tanggapin pero because nakatutok ka lang kasi sa isang bagay. Parang ito lang ang trabaho ko, ito lang ginagawa ko ngayon. Ayoko na nang umalis sa comfort zone ko
pero in reality, hindi ka na masaya. So in order for you to get out of this situation, para maging masaya ka, maging fulfilled ka with the Nine of Cups here, para magkaroon ka ng contentment, kailangan mo aksyonan, i-accept yung offer para makawala ka na sa hawla, makawala ka na sa stuck energy mo. Okay, Pisces? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles. Ngayon, may hinahanap ka, meron kang tinutumbok na goal. I don't know why, baka ngayon gusto mong makabili ng bahay o kaya makapunta ng abroad, meron kang tinutumbok na certain job na parang ang ilap-ilap, pero nakikita mo na, visualize mo na, pag yun nakuha ko, okay na ako, makakaipon na ako. Halimbawa, nurse ka sa Pilipinas. And then, gusto mo na ng pagbabago kasi hindi ka nakakaipon. Pagod na pagod ka sa trabaho, hindi ka na satisfied, hindi ka na fulfilled, hindi ka na contented because yung sahod sa nurse job mo dyan sa hospital na yan ay maliit na nga, pagod na pagod pa kayo, dahil ka pa nag-overtime, double duty pa, pero ang liit ng sweldo. Karaniwan, yung sweldo ang tagal dumating, delayed, ganyan. So parang hindi ka na masaya. Pero na-realize mo, uy, may magandang offer sa, halimbawa, Korea ng nurse, ganyan. Laki-laki ng sweldo. Yun ang gusto ko. Pero ngayon, iniisip pa kung paano a-actionan, kung paano gagawin because may mga backlog ka pa. Halimbawa, ito yung mga pumipigil sa iyo ha, backlog. Halimbawa, may utang ka pa na hindi ka makaalis o kaya hindi ka pa makapasa-pasa ng exam para makapunta doon o kaya wala pang visa. May mga pumipigil na forces kaya hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo. Pero nakikita mo, Pisces, nakikita mo na itong pentacle na to, itong blessing na to, itong opportunity to ang babago sa buhay mo because like ko nakita si Ace of Pentacles, siya yung susi para makapasok ka dun sa major goals mo moving forward. So ngayon, tsagain mong kunin talaga to Pisces because this will change your life and this will give you such fulfillment, okay? So the Ace of Pentacles being clarified by the Three of Wands. Yes, naghihintay ka na lang ngayon. Yes. Like yung analogy ko kanina about nurses. Na parang ngayon naghihintay ka na lang ng right moment and right time to grab this. At kapag nakuha mo talaga to, alam mo na set off ka na. Magbabago na ang lahat sa buhay mo. You're waiting and I'm seeing that you're very, very much ready na to get this. Kaya lang may hinihintay ka pang go signal whether makompleto yung documents o makapasa ka sa exam sa papunta sa lugar na yon o di kaya yung confirmation of a call na parang oy Pisces tanggap ka na, pasok ka na dito o kaya yung parang matali mo na yung bow sa mga nakaraan mo para ma-sealed mo na yon. Kapag na-sealed mo na, wala ka nang aalalahanin doon o mga naiwan na mga documents o mga dapat asikasuhin, makakalipat ka na, no? So ngayon naghihintay ka na lang para dumating ang swerte nito, opportunity na to sa buhay mo. In the near future, ito ang maganda at kailangan natin pag-usapan, Pisces. There will be a time in your life in the near future that you have to make a decision. Concrete decision ito. I don't know why. I'm seeing someone that will offer you bigger than what you have in the near future, whether bigger job or bigger opportunity abroad, na parang ikaw nasa crossroads ka na parang ako nang pipiliin ko, A or B. Ang sakit sa ulo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pag ito pinili ko, masaya naman pero maliit ang sweldo. Pag ito pinili ko, malaki ang sweldo, masaya pero malayo. O kaya hindi ko sure kung kakayanin ko ba doon. So parang magkaibang dalawang daan, parehong maganda, parehong pwede sa'yo, pero para ang hirap mamili kung alin dyan ang kukunin mo. At andoon ka sa posisyon na yan in the near future. So, para masagot mo ito, pag dumating na tong moment na to, Pisces, in the near future, the choice for you is to be in your comfort zone or leave something behind and sumugal sa isang bagay. Kailangan isipin mo ano yung madudulot ng dalawang bagay na yon. Pros and cons. Ano yung parehong pros and cons? At ano yung advantages mo? At ano yung dudulot nun sa iyo moving forward? So, ano yung changes na mabibigay sa iyo ng parehong decision na ito? So, kailangan mo pag-isipan daw yan in the near future, Pisces. So, nakita ko rito na wag mo daw isipin based sa mga nakikita mo. Tingnan mo siya, nakapiring siya. Nakapiring siya because hindi dapat mata ang ginagamit. Dapat emosyon, dapat intuition. Ano yung nafe-feel mong tama? At kapag kinuha mo sa iyong puso o damdamin yung sagot, hindi ka magsisisi because tawagan damdamin mo yun eh. That is what your heart wants you to do. Kapag mula sa puso, mula sa damdamin, yun ay talaga namang magbibigay sa iyo ng pangmatagalan na fulfillment. Kasi hindi ka napilitan, okay? The Two of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Yes, ngayon nakita ko na ang magiging desisyon mo dapat daw nag-uugat sa give and take, Pisces. Pag ba ito pinili ko, ano ang mga benefits na makukuha ko pabalik? Kasi susugal ka sa isang bagay eh. Pag ito kinuha ko, ano yung benefits? Ano yung mabibigay nito sa akin, for my family, for the next 2 years halimbawa? Kung itong options naman ang pinili ko, ano yung give and take?
Meron ba, halimbawa, itong trabaho ito, may dormitoryo, tapos libre na yung pagkain, libre na yung tutulugan, libre na yung upa, libre na yung kuryente, tubig. So, maganda, di ba? Maganda, pero malayo. So, parang ikaw, nag-iisip ka pa rin, ito ba o ito? So, ngayon, panghawakan mo daw. Ito ang magiging parang viewpoint mo o pointers mo, yung Six of Pentacles. Alin sa mga options na to, yung magbibigay sa akin ng give and take, proper give and take, yung balance, yung hindi ako lugi, yan. Yung hindi ako lugi, yung hindi ako nasa losing end ng agreement, ganyan. So, yun ang mga isipin mo in the near future, Pisces. In the area of your challenge this week, Pisces, you have the Justice card. Nakita rito na ang magiging challenge sa'yo ngayon is to do the right thing or acknowledging the truth. May mga bagay sa buhay mo this week na dadating sa buhay mo na katotohanan, ito yon yung judgment. Para mga sasambulat sa yung katotohanan na kailangan kang magising na parang, okay, mali pala yung approach ko dito, mali pala yung mga taong ito, mali pala yung paniniwala ko, mali pala yung ginagawa ko, mali pala yung mga taong pinapaniwalaan ko, mali pala yung mga taong inaasahan ko, ganyan. So, meron mga bagay sa buhay mo this week na para magigising ka sa katotohanan. And ang challenge sa iyo ay panindigan ang mga katotohanan na yon. Ano yung action mo with those truth? Makikinig ka pa rin ba sa taong alam mong peke sa'yo? O puputulin mo na yung ugnayan mo sa kanya? Kapag na-realize mo na itong trabaho na ito ay masyado pala akong dehado, na meron pa palang mga bagong trabaho dyan na naghihintay sa akin, pag yung katotohanan na yun nalaman mo, ano gagawin mo? Mag-stay ka pa rin ba o aalis ka at maghahanap ka pa ng bago? So, yung mga pag-action mo this week, Pisces, about the truth na malalaman mo, yun ang babago sa buhay mo. Yun ang babalanse sa buhay mo. So, nasa iyo ang kalakasan, Pisces. That's why yun ang challenge mo this week. Learning to let go after learning the truth or staying ka pa din kahit alam mo na yung katotohanan. Nasa iyo ang kalakasan, okay? Justice cards being clarified by the Chariot card, yes. Aabante ang lahat once you know the truth and once you go after the truth this week. Nakita ko yan na parang paano magbabago ang lahat kung mananatili ka pa rin? Paano magbabago ang lahat kung magbubulag-bulagan ka sa isang bagay o sa isang tao na harapan ka ng binabastos o kaya nagsisinungaling sa mukha mo, tapos ikaw alam mo naman na pero nananatili ka pa rin doon. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, aabante ang lahat sa'yo, may kita mo yung clear path once you know the truth and you take action on the truth. Okay, Pisces? In the area of your fortune this week, wow, napakaganda, Page of Wands, there will be good news to you, coming to you this week. Good news of a new job, new opportunity, new idea, pwede rin new idea ito about a certain project or inaasikaso mo ngayon. At nakikita ko dito na harapin mo daw. Huwag mo daw i-ignore, huwag mo ikatakot, huwag mo pagodahan ng sarili mong skills, and harapin mo, yakapin mo, and aralin mo. Meron ka daw aaralin this week na good news na paparating sa iyo. Halimbawa, your boss are gonna give you a task and an assignment. Uy, opportunity yun para mapakita ko yung skills ko o yung kakayanan ko para mag-stand out ako kay boss, para makita niya kung ano yung skills ko, ganyan. So, yakapin mo yung opportunity, pag-aralan mo, gawin mo yung best mo, and yung outcome niyan para sa iyo, at ito yung mag-level up sa iyo sa trabaho. It will give a changes na kailangan mo this week. Okay? The Page of Wands being clarified by the Page of Pentacles. Yes, 2 pages. Make this your top priority. Si Page of Pentacles yun, pinag-aralan niya yung blessing. Bagong-bago sa kanya ito. Takot na takot siya. Kasi nga, hindi niya alam kung anong aasikasuhin niya, kung paano niya ito pangahawakan. Pero ikaw, kaya mo, Pisces. Aralin mo lang siya. Huwag kang matakot. Ibigay mo lang yung kaya mo and let God do the rest. Pero nakikita ko talaga dito na once you do your best, you will get this. Pages are really you giving yourself the ability to learn new things, pag-aralan, be a student this time around para makuha mo yung tamang timpla, tamang approach para magawa mo siya ng tama. Okay, Pisces? Congratulations. In the area of your divine advice, ito paalala sa iyo ng Spirit Guides mo, enjoy while you're doing your hard work, Pisces. Because 9 of Pentacles is heaven on earth. Ibig sabihin ng heaven on earth, parang lahat ng pinaghirapan mo dapat na-enjoy mo, Pisces. Hindi pwede na nagkatrabaho ka lang o gawa ka lang ng gawa pero hindi ka naman nag-enjoy o hindi mo ginagamit yung pinaghirapan mo in your own entertainment, in your own self-care, self-love. Kung halimbawa kumita ka ngayon and then nilalaan mo yun for the bills, for the family, may ipon ka din, pero maglaan ka daw kahit gano'ng kaliit lang for yourself. Nang parang magiging masaya ka, makakabili ka ng bagong makeup, bagong bracelet, o kaya makakabili ka ng bagong sapatos, kahit hindi man kamahalan, pero yung mga bagay na magpapa-feel sa'yo na
Okay, maganda pala yung pinaghihirapan ko. Okay lang pala magpagod ako. Okay lang pala na pawisan ako o kaya mapuyat ako because may pinapatunguhan naman for me. Parang may fulfillment for yourself. So ngayon, ibangon mo ang sarili mo, enjoy the fruit of your labor, magkaroon ka ng katiwasayan at saka yung parang i-enjoy mo yung mga ginagawa mo, okay? The Nine of Pentacles is being clarified by the Six of Cups. Yes, may mga bagay ka talagang kailangan. Bigyan mo din ng gift ang sarili mo. Bigyan mo ng reward ang sarili mo because for a very long time in the past, you're very, very hard worker. Parang may mga sinakripisyo ka din for other people, whether for your siblings, pinaaral mo silang lahat, o yung mga anak mo, pinapaaral mo, o yung mga magulang mo, sinusuportahan mo. Ngayon, parang panahon naman para bigyan mo ang sarili mo, Pisces. Magpaganda ka, magparlor ka, magpa-straight ka ng buhok, bumili ka ng makeup, talagang mafe-feel mo na, oh my God, masaya ako, I'm enjoying my hard work, ganyan. And give yourself some gift of love, gift of satisfaction this week. So, ngayon panahon para pagtuunan mo naman ng pansin ang sarili mo. Okay, Pisces? Yung outcome mo napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe para sa'yo? You have Owl, good advice from a wise person. Makakuha ka doon ng advice this week mula sa wais na tao na magbibigay sa iyo ng kalinawan about something. Another message, you have Egg, success assured with good plans and hard work. Meron ka daw success na aasahan dahil bunga ito ng kasipagan mo at hard work mo. Congratulations. Ito yun, no? Yung reward na yan for your hard work. Another message, you have honor and respect will come to you. Crown. So magkakaroon ka doon ng magandang reputasyon this week. Forest, muddled or unclear thinking. Ngayon dapat malinaw sa isip mo yung mga gagawin mo, especially with the changes na gusto mo makuha this week, okay? Another message, you have Hills, obstacle to overcome. Meron ka daw mga challenges this week na kailangan mo lagpasan. I'm hearing talaga ito yung mga pagbabago na kailangan mong harapin, mga katotohanan na kailangan mo magising, and kailangan mo actionan yun for the better, okay? Another message, you have tumalon na older woman, dealings a relationship with an older woman. Pwedeng lola mo to, nanay mo to, o kaya matandang babae sa workplace mo na kailangan mo kausapin. Baka may concern sa kanya o kailangan mo ayusin ang yung relationship with that person. Bird perched, waiting for news. Ito yun, waiting for news, package or letter. May hinihintay ka daw magandang balita this week. Congratulations, because nakita ko sa outcome mo yung good news na yan at nandiyan na paparating na. Another message, you have tulip, great passion. O ngayon, may great passion ka, nag-aalab. Diba sabi ko sa iyo kanina yung parang hot air balloon, yung parang tanggalin mo yung tali para makaangat ka na at magkaroon ka ng ningas o apoy sa puso mo na gawin. So yun yung great passion this week, okay? Another message, you have Quill, get back to the basics. Meron ka daw mga dapat gawin this week na kailangan simplihan mo lang. Hindi pwedeng komplikado. Minsan yung mga approach natin, simpleng paraan lang makakamit mo na yan, okay? Another message, you have Bridge, successfully overcoming a problem. So dito kanina sabi, obstacles to overcome. Ito yung sagot. Successfully overcoming the problem. So congratulations, Pisces. Kaya mo yan. Huwag ka masyadong matakot, huwag kang mailag, huwag ka rin ma-overwhelmed because answers are there and madali mo masasolusyonan yung mga problema mo this week, okay? Pisces, itong area na kailangan pag-focusan this week. You have growth, paglago, especially with the changes here, with the transformation, may paglago sa buhay mo. I want to expand my consciousness and my awareness. So ngayon, magkakaroon ka doon ng mga bagay na bagong matututunan, mga skills na mapapolish, o mga katotohanan na kailangan mong maintindihan ng lesson para magkaroon ka ng growth sa buhay mo. Okay? Your outcome na napakaganda. You have the Page of Swords. Meron darating sa iyong good news. Ito dito, sana yung kanina? Good news. Yan, ito. Ito nga ba yun? Ay, ito pala. Tama ito nga. Success assured with good plans and hard work. Kasi yung kanina na good news. Asa na yun? Asa na siya? Ito to, waiting for news package and letter. So ito talaga yun, Page of Swords. Si Page of Swords kasi deliverer siya ng news because siya yung card of communication. So kung may inaasahan kang tawag about, uy Pisces, tanggap ka na, o kaya uy Pisces, may go signal ka na, makukuha mo na yung ganito, maharap mo na yung ganyan, makakalipad ka na, ito na yung visa, approved. So congratulations, good news of a letter, text, chat, package ay nandyan na for you this week. Congratulations. Page of Swords being clarified by the wow, Six of Wands. Yes, success. Six of Wands is a card of success, of victory. This good news will give you the victory this week. Parang ayan, Pisces, sagot na, may sagot na yung tawag mo.
tanggap ka na daw, approve na yung visa, makakalarga ka na, yung bagay na matagal mo nang pinipilahan, matagal mong inaasikaso, makukumpleto mo na, and success is yours. Good news this week that will change, that will transform your life for the better. Wow, palakpakan tayo dyan. Pisces, that is your June 1 to 8 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.